Ito pong team natin for this month. What is our team? What is our topic? How to experience God's abundant blessings. So, ano po yung ating sinimulan nung nakaraang Sunday? Ayan. Una, anong kailangan nating malaman? Anong kailangan nating malaman? Kung gusto nating maranasan yung umaapaw, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, ano yung una nating dapat malaman o matutunan? Number 1 is, sigurado ka ba na yung pangarap mo, sigurado ka ba na yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ay kalooban ng Diyos? Dahil ang Diyos ay hindi ibibigay yung mga bagay na hindi in line sa will niya. Pag hindi kalooban ng Diyos ang isang bagay na hinihingi mo, sa malamang hindi mo yan matatanggap. Kaya before you ask anything from the Lord, be sure kalooban ni Lord yan. Okay? Kasi pag hindi kalooban ni Lord yung hinihingi mo, kahit ano pang gawin mong pilit, Lord, bigyan mo ako ng boyfriend na unbeliever. Hindi ibibigay ni Lord sa'yo yan. Unbeliever yan eh. Ang magbibigay sa'yo, diablo. Magkakaroon ka rin. Unbeliever kasi Lord, pogi, mayaman. Alam niyo, mas mayaman ang mga anak ng Diyos at mga gwapo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. May ebidensya naman ha. So pag pinagpipray mo kalooban ng Diyos, may utang si Lord sa'yo na sagutin yung pinagpipray mo. Pero, pag hindi kalooban ni Lord yung pinagpipray mo, may ibang sasagot dyan. Okay? May ibang sasagot. Kaya nagtatanong yung iba, bakit yun? Unbeliever. Bakit yun? Di sumusunod kay Lord, pinagpapala. Sa discipleship training, may 3 klase po yung pagpapala. Ano po yung una? Doon sa umaaten. Blessing for the kalimot, spirit, eternal life. Blessing for the soul, happiness, deliverance, blessing for the body, healing, prosperity. 3 po yung blessing. Sa unbeliever, wala silang spiritual blessing. Meron sila siguro financial. Pero ang blessing na kompleto, 3, hindi lang isa. Kaya kung sasabihin nyo, bakit yung mga unbeliever, yung masasama, yung mayaman? Yes, yung mayaman yan. Pero sa impyerno yan pupunta. Ngayon, kung gusto mo rin pumunta na impyerno, di magpakasama ka at yumaman ka. Sino gusto? Sa impyerno pumunta. Wala naman. Diba? Wala naman. So, we need to get rich. We need to be blessed in accordance to God's will. Hindi sa pamamaraan na gusto natin, sa sistema na gusto natin, kundi sa sistema ng Diyos. So, number 1, be sure it is God's will for us. Anything you pray, hindi lang pera, hindi lang blessing. Pag dumating yung mga panahon na may pagpipray kayo, tanungin nyo lagi, Lord, kalooban mo ba to? Dahil pag kalooban ni Lord yan, obliged si Lord na sagutin yung dasal mo, kung gaano man katagal. Pero kung hindi, si Lord ay hindi sasagot sa prayer na yan. Malamang ang diablo sagutin yan para ka lang mapalayo sa Kanya, kay Lord. And then, pangalawa, ano yung kailangan nating gawin? Series kasi ito, dugtong-dugtong to, step by step. So kung sigurado ka na nakalooban ni Lord yung pinagpipray mo, ito yung pangalawa. Kailangan mong ilagay sa utak mo, sa puso mo, i-meditate mo, kung ito kalooban ng Diyos, bulay-bulayin mo to. Okay? Isipin mo, ito yung kalooban ng Diyos. So, parang hindi ko pa naaabot yung pangarap ko ngayon. Parang hirap pa rin kami ngayon financially. Parang matumal pa rin ang benta, parang ang kontrata ko konti pa rin. Pero kung naniniwala ka na yung pinagdadasal mo is in line with the will of God and what you're doing is in line with the Word of God, wait lang, darating din yan. Okay? So dito tayo nag-stop. Dito tayo magte-take off ngayon. Pray muna tayo. Let's bow our head. Let's pray. Lord, dalangin namin sa oras na ito. Samahan mo kami sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, na linawin mo ang aming puso't isip
sa pakikinig, matanggap namin yung mensahe na nais mong iparating. At dalangin ko, Lord, yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay dumaloy sa mga salitang ito na hindi lang kami magkakaroon ng information but transformation, lalo na in the area of finances, in the area of blessings, Lord. So Lord, surround us with your warring angels. Lokoban mo kami ng presensya mo sa lugar na to that no works of the enemy, Lord, can disturb us. We entrust everything to you. Be glorified sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Joshua 1:8. Let's go back to Joshua 1:8. Sabi doon, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. The word meditate on it day and night, since alam natin kalooban ni Lord na mapagpala tayo, kalooban ni Lord, umasenso tayo sa buhay, umangat tayo, hindi manatiling nandito, kundi makarating tayo dito. Since kalooban ni Lord yan, ang sabi ng Bible, meditate on it day and night, bulay-bulayin. And the word na ginamit sa Hebrew ay haga. Ibig sabihin to ponder, imagine, iniisip mo, ano kaya ang pakiramdam ng nakasakay sa yate? Ano? Ano kaya ang pakiramdam nung nasa beach ka lang at nagkukuya-kuyakoy ka dun sa white sand sa ilalim ng umbrella sa Maldives? Ano kaya ang pakiramdam na kahapon, after ng Prayer Mountain, tinitingnan ko lang yung mga offers sa AirAsia, PAL, tapos sa Boracay, meron pala silang helicopter na pinarerentahan. Sabi ko, ano kayo pakiramdam pag nasa taas ka, naka-helicopter? Aeroplano, walang problema. Lagi kami sumasakay. Kasi nung nasa Boracay kami, may helicopter na ikot. Akala namin may hinahanap. Yung pala, pinarerentahan pala yun. Nakita ko kahapon. Ano kayo pakiramdam sumakay ng helicopter na inarkila mo? Lagay nyo. Ha? Dati, scooter lang inaarkila namin sa Thailand eh. Tsaka sa El Nido. Ngayon, di ba? So, imaginein mo, i-ponder mo, i-meditate mo, mula dito kung saan ka na nakalagay ngayon, pag nandito ka na kaya, narating mo yung pangarap mo, ano kaya itsura? Ano kaya feeling? Dahil pag ito nasanayan mong pakiramdaman, kung ano ang pakiramdam ng medyo umangat sa buhay, pag dito ka nagsimulang makiramdam, bago mo marating to, pagdating dito, parang sanay ka na. Hindi ka na magmamayabang. Hindi ka na, di ba? Wala kayo, may hina kayong nilalang. Ako, nandito na, dyan pa rin kayo, eat my dust. Pag ikaw dito pa lang, i-meditate mo, anong feeling dito? Pagdating dito, parang normal lang, wala namang kaibahan eh. Sabi nga ni Bill Gates, it's the same hamburger. Nung wala ka at meron ka na, it's the same hamburger. Parang wala namang kaibahan eh. Million na pera nila, pero pakiramdam nila, it's the same. So ngayon, sa tingin ng iba, ang yaman mo na, successful ka na, pero ikaw hindi yumayabang. Hindi ka nakaangat sa lupa, nakatungtong ka pa rin sa lupa, kasi dito pa lang ini-imagine mo na, minimeditate mo na, parang wala namang kaibahan. Pero actually, ang kaibahan lang, you can afford to buy anything you want. Yun lang. Pero yung ugali mo dapat walang nag-iba pag may pera ka na. Sabihin mo sa katabi mo, dapat walang mag-iba pag may pera ka na. Dahil pag nakita ni Lord na mag-iiba ugali mo, ngayon pa lang baka mag-alangan na siyang bigyan ka. Yung iba hindi talaga binibigyan ni Lord kasi alam ni Lord magiging demonyo to pag nagkapera, dadami bisyo nito eh. Alam ni Lord na ito pag nagkapera, malalayo sa akin huwag na lang. Konting barya-barya nga lang, nabigay sa'yo, hindi ka na nag-church di mas malaking pera, hindi ka na talaga magbabasa ng Bible din. Hindi ka na rin magpipray. So, you gain the whole world, but you lose your own soul. May pera ka, sa impyerno ka pupunta. So, sabi ni Lord, wag na lang natin bigyan ng pera yan. Hindi pwede yan, hindi yan pwedeng bigyan. Nawawala yan sa akin Pag may problema yan, close sa akin. Pero pag may pera yan, malayo sa akin. Kaya niya Ang Diyos po nagbibigay ng pera at ng blessing sa mapapagkatiwalaang bigyan.
Tanungin mo yung katabi mo, mapapagkatiwalaan ka kaya? Hindi ka kaya lalayo kay Lord na, teka lang Lord, busy ako sa business ko eh. Dami kong kontrata ngayon. Ang dami kong kontrata ngayon. Naalala niyo yung kwento ng itik? Nakakaalala, yung mga luma. No? Yung isang Kristiyano, tapat sa church, every Sunday nandito. Every Sunday, umaattend sa church, prayer meeting nandoon, discipleship training andun, prayer and fasting nandun, lahat inatinand. Sabi nga ng iba, o baka lumagpas ka na ng langit yan, lahat inaatinan mo. Ang problema, kaya pala siya umaattend, wala siyang trabaho. Available anytime, all the time. So dahil faithful siya kay Lord, umaattend anytime, all the time, walang trabaho, walang pera, nagpray, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakakitaan. Bigyan mo naman ako ng negosyong maliit para naman may income ako, may pera ako. So nagpray siya, then the Lord answered his prayer dahil according to God's will na magkaroon siya ng pagkakakitaan. Binigyan siya ni Lord ng maliit na itikan. Alam niyo itikan? Duck. Para makapagbenta siya ng balot. Sa kanto ng Masinag, kilala ko yung mga tumatambay doon eh. So, para magkaroon ng balot. So, ang nangyari, yung maliit niyang itikan, nakakabenta na siya ng mga balot, siguro nakakapag-fried itik din, unti-unti, lumago yung business. At unti-unti rin, di na siya umaattend ng Bible study. Di na siya umaattend ng prayer meeting. Di na siya umaattend ng discipleship. Di na siya umaattend ng prayer and fasting. Pero umaattend pa rin ng Sunday. Pinagpala ni Lord lalo yung kanyang itikan. Dumami ng dumami. Pati Sunday, hindi na nakaka-attend. Pag tinanong siya ng mga kasama sa Bible study, bro, kumusta ka na? Hindi ka na nakaka-attend ng Bible study natin. Kasi yung mga itik ko, walang magbabantay. Then, hindi na rin nakaka-attend ng Sunday. Tinanong uli ng mga kapatiran, pati pastor na nagtanong, bro, ba't di ka na nagsisimba? Pastor, yung mga itik ko, walang magbabantay. Lumipas ang maraming linggo, buwan, taon. Hindi na nag-church, hindi na nagba-Bible study, hindi na umaattend dahil sa kanyang itik. And every time natatanungin mo siya, anong sagot niya? Wala magbabantay sa itik ko eh. Sayang naman. And then dumating si Lord. Dumating si Lord. Lahat ng mga Christian na rapture. Siya na iwan sa kanyang itikan. At habang yung mga kapatiran na wala, nalaman niya, mga kapitbahay niya, kasama sa church, wala na sila, nag-rapture na. Siya na iwan. Sumigaw siya kay Lord, Lord, ba't mo ko iniwan? Sabi ni Lord, dyan ka na lang. Walang magbabantay sa mga itik mo. Wala. Kaya dyan ka na lang. Tanungin mo yung katabi mo, anong itik mo ngayon? Ano yung itik mo? Tanungin mo, kailangan sumagot yan. Ano itik mo ngayon? Anong dahilan na inuuna mo yan kaysa kay Lord? Yung blessing ni Lord sa'yo, naging dahilan para malayo kay Lord. Tandaan nyo to. Yung blessing ni Lord, huwag nating gawing dahilan para tayo malayo kay Lord. Huwag nating gawing dahilan si Mammon, nakalimutan natin ang Diyos. Kaya tayo nagtatapik ng blessing, hindi dahil sa blessing lang, sa blesser. Mas kailangan natin yung blesser, yung gift giver, hindi yung gift. Pag may gift giver tayo, may blesser tayo, yung blessing andun na rin yun. Kasali na yun doon. Kaya kahapon sa Prayer Mountain, naalala ko yung song na matagal na, tapos kinakanta ko kahapon, All I need is you. All I need is you, Lord. It's you. Ikaw naman talaga ang tunay na kailangan namin. Pag meron kang Jesus, meron ka ng lahat. Pero pag iniwan mo si Jesus, lahat mawawala sa'yo. Lahat. So wag nating hayaan na yung mga itik na yan ang maging dahilan, yung mga blessing na binigay ni Lord sa'yo, ang maging dahilan para malayo ka sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, wag.
Dahil pag tinanggal ni Lord sa iyo yan, isang iglap lang mawawala lahat yan. Mahirap mapalo. Mahirap maturuan ng leksyon na mabigat. Kaya habang pinagpapala ka ni Lord, lalo kang lumapit at unahin si Lord. Amen? Kaya sa katabi mo, unahin mo si Lord. So it's okay to ponder, to imagine, to meditate, to speak about blessing and about prosperity. Pero tandaan mo, si Lord pa rin ang higit na kailangan natin. Si Lord pa din. Kaya dito, sabi sa number 2, meditate, put in your heart, put in your mind. Tandaan nyo, ang faith at passion sa puso. Okay? Sabi ng Bible sa Romans 10, with the heart man believes, and with the mouth bring confession unto salvation. Sa puso tayo naniniwala. Pag nakita natin sa utak natin, naintindihan natin, gusto ni Lord yumaman ako, magkaroon tayo ng vision, pangarap na ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Nung dumating kami ng Pilipinas, 1999, tapos nalaman namin hindi na kami makakabalik ng India, nagsulat-sulat na ako ng paano yumaman. Sabi ko, paano yayaman? Nasa networking kami nung time na yon. Yayaman kaya kami nito after 5 years, 10 years? So, nagkikwenta na ako. Pero alam ko, naintindihan ko, nung nalaman ko sa Bible, na kalooban ni Lord na umasenso tayo, yung utak ko nandun na. Kaya lang, paano kaya? Ano kayang paraan? Ano kayang sistema? So the Lord guide us step by step. No? Nagmula doon sa networking, hanggang napunta kami sa financial advisor sa Manulife, and then nagtayo kami ng mga tindahan namin. So, the moment na kita mo yung pag-asenso sa utak mo, nagkaroon ka ng mental picture na uson din noon hanggang ngayon sa mga company, pati sa mga networking na yan, yung tinatawag na vision board. Alam niyo yun? Sino nakakaalam ng vision board? Ilalagay doon sa board na yan yung mga pangarap mo sa buhay. Gusto mong house and lot? Idikit mo dyan. Ano itsura? Lagay mo. Kotse? Lagay mo. Ano pa? Business? So, yung dream board mo, everyday, nakikita mo yon. Sa iba nga, pag meron kaming mga tawag nito, mga incentives na ibibigay. So, ito target natin for this 3 months, sabi nila, lagay nyo sa kisame. Para habang nakahiga ka, wala kang ginagawa, nakikita mo yung amount. Nakikita mo yung target mo, yung goal mo. Dahil kung ano yung nakikita mo, nai-imprint sa utak mo. Nagkakaroon ka ng mental picture. And what the mind can conceive, your body will achieve. Ganon ka-powerful ang brain natin na pag na-imprint dito yung bagay na gusto mo, yung body mo magpa-function according to what is inside your brain. So kailangan meron tayong vision, mental picture, and then hindi mangyayari agad yung pangarap mo. Kailangan mo ng passion. So from your heart, from your emotion, nagki-create ka ng fire, ng fuel, para yung pangarap mo, abutin mo, na kahit nahihirapan ka, tuloy lang ang laban. Na kahit nahihirapan ka, hindi ka susuko dahil alam mo, kalooban ni Lord ito, alam mo, tama ginagawa mo, balang araw, mararating mo rin ito. Marami pong tao, pag hindi nagtagumpay ng 3 months, 1 month, o 1 year, palit na naman ng karir. Alam nyo, when you build a wall, 1 brick at a time or 1 hollow blocks at a time. Kung malaking wall yan, hindi mo makikita yung accomplishment in 1 day. Doon sa mga engineers natin, nagko-construct, hindi mo makikita yung building, yung bahay na tinatayo mo in 1 day, in 1 week. It takes faith na yung goal mo mangyayari according to the blueprint na meron ka. Merong blueprint, ito yung design ng architect. Ito yung gagawin ng mga engineers. Ito yung gagawin ng mga trabahador. Pero tayo, wala dun sa papel yung blueprint, na sa utak mo. Nakikita mo na ito yung dapat mangyari. And then everything you do is nakadirect papunta dun sa accomplishment nung nasa utak mo. Sa mga construction worker, sa mga engineer and architect, nandoon sa blueprint. Ito yung dapat mangyari. So every step, every day, parang wala namang nangyayari. Pero they believe na yung bawat ginagawa nila, 1 brick at a time, 1 steel at a time, 1 semento at a time, papunta yun doon sa completion ng buong bahay. Naniniwala sila kasi meron ng blueprint. Nakita na nila kung ano yung mangyayari.
Tama ba mga engineer? Di ba? So ganun din sa buhay natin. Pag nakita mo na dito, alam mo na, doon ako papunta. Doon papunta yung pamilya ko. Mangyayari to. Then you work for it. Trabahuin mo. Seemingly, walang nangyayari sa simula. Pero when you have the faith, na nakita mo na to, na panaginipan ko na to, alam ko na to, may faith ka and may passion ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo naabot yung pangarap mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka titigil dapat. Basta alam mo, kalooban ni Lord, alam mong tama ginagawa mo, tuloy lang. Kung gaano man katagal yan, buwan, taon, papunta ka dyan, makakarating ka rin dyan balang araw. Amen? So, meditate in your mind. So, prosperity begins in the mind. Wala sa wallet, wala sa bank account, ang pag-unlad ng tao sa utak nagsisimula. Pag nakita mo yan, makukuha mo yan. So we need to develop a rich mindset. Ito yung topic natin ngayon. Utak mayaman at utak mahirap. May mga nagkapera, malaking pera, pero utak mahirap. Pag meron kang maraming pera, pero utak mahirap ka, yung marami mong pera, mauubos at mawawala. Okay? Pero kung ikaw utak mayaman, kahit wala kang pera, kahit konti lang pera mo, pag utak mayaman ka, yung konti mong pera, lumalaki, dumadami. Utak mayaman, walang pera, aasenso yan. Utak mahirap, maraming pera, yung pera niyan, mauubos yan. Nasa utak nagsisimula ang pag-asenso ng bawat tao. Anong utak dapat meron tayo? So ito yung ating pag-aaralan ngayon. Rich mentality versus poor mentality. RM and PM. Pag nangarap, RM is, ano yung RM? Rich mentality. PM? Poor mentality. Hindi yung private message, hindi ganon. Okay. Pag nangarap ang utak mayaman, kahit wala siyang pera sa ngayon, kahit hindi siya mayaman sa tingin ng iba, pero sa utak mayaman siya, pag siya nangarap, malaki. Malaki mangarap to. Hindi to nangangarap ng magtatayo ako ng sari-sari store o sara-sara store. Ang pangarap niya agad, department store. Groceries. Hindi sara-sara store. Na pag wala ng laman, isara muna natin. No? So pag siya nangarap, malaki. Okay? Yung ibang tao, takot mangarap. Pag ikaw poor mentality, poor mindset, wala kang pangarap, bahala na. Bahala na bukas. Kaya sera-sera, what will be? Will be. Walang pangarap, walang pangitain dahil ang katwiran ng utak mahirap, baka hindi mangyari, nakakahiya. Pag nangarap ako ng malaki tapos hindi nangyari, nakakahiya. Doon pa lang, kiss na eh. Ibig sabihin, wala kang faith na mangyayari yung pangarap mo. Kaya ayaw mong mangarap. Faith is believing the things that you do not see, pero alam mo, kalooban ni Lord. Sabi ng Hebrew 11:1, faith is the evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita, yun ang pananampalataya. Ngayon, kung may pananampalataya ka, kaya mong mangarap, kaya mong magkaroon ng vision na sobrang laki. Ako, pag nag-set ako ng goals, laging malaki. You know why? Subukan nyo, ako po, mahilig mamarel. At mahilig din akong mamana. Nung loko-loko ako, ang target ko, tansan. Tansan. Lalagay ko sa puno ng saging. Okay? Sa puno ng saging, didikit ko yung tansan, tapos may, ewan ko, alam niyo yung rabbit, na tingga na ganyan, lalagyan mo ng pako, buntot, o kaya yung mga hawakan ng balde, patutuloysin mong ganon, kaya kong patamaan yung ganon kaliit. Okay? Pero kung ordinaryo ka lang na tao, alin ang madaling tamaan pag papanain mo o babarilin mo? Yung batya na ganito kalaki o yung tansan na ganyan kaliit? Ha? Mas madaling tamaan yung batya. Bakit? Malaki.
Kung hindi ka sanay, kung hindi ka asintado, doon ka sa batya. Okay? Ngayon, hindi mo man tamaan yung gitna, yung bullseye, pasok ka pa rin sa loob. Bakit si Goliath tinamaan ni David? Ang laki. Subukan mo ang kalaban ni Goliath, luko-lukong duwende. Tuso at duwending masama. Tapos mabilis tumakbo. Tama kaya ni David yan? Palagay ko, naubos na yung bato doon sa valley, hindi pa sa pool yung duwende. Dahil ligante, mabagal pang kumilos, ang laki pa, ang sarap tirahin, sa pool agad, isang tira pa lang. Pag ang pangarap mo malaki, tatamaan mo, hindi man bullseye, pasok pa rin sa loob. Tayo rito, nangarap ng 100 Bible studies last year. Hindi na sa pool yung 100, pero naka 95 tayo. Pasok pa rin. Di ba? Pasok pa rin. Basta malaki ang pangarap mo, sigurado, hindi mo man masapol yung pangarap mo, at least malapit-lapit. Ang pangarap ko lang ay makakain isang beses ang araw. Hindi mo nasapol. Di wala kang kain sa isang araw. Once a week ka lang kumakain. Ano ka, buhaya o sawa? Pero ang goal mo, makakain lang ng 4 times a day. Hindi mo na sa poll, 3 times lang. Okay pa rin, pasok pa rin. Mangarap ka ng malaki, mas madaling tamaan. Sabihin mo sa katabi mo, mangarap ka ng malaki. Mas madaling tamaan ng malaking pangarap kaysa sa maliit. At tandaan mo, ang pangarap, libre. Walang bayad ang mangarap, kaya lakihan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, lakihan mo, pangarap mo. Yung nandudong kami sa JG Summit, si John Gokongwei, ang pangarap niya, magkaroon ng Robinson sa buong Asia. Magkaroon ng lahat ng produkto na meron sila. Pinangarap niya lang yan. Nagsimula lang yan sa dyaryo. Sa shine ng shoes. Pero nangarap. Kahit itong may-ari ng SM, nangarap sila, nagkaroon sila ng vision, ang lalaki ng pangarap nila, at ngayon yung mga pangarap na yon natupad. Yung iba, sa sunod na saling lahi na ng mga anak nila, tandaan nyo lahat ng pangarap na tama, ikabubuti ng kapwa at kalooban ng Diyos, nangyayari yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtipid. When it comes to dreams, todo mo na. Okay? Ang utak mayaman, nangangarap ng malaki. Ang utak mahirap, ayaw mangarap dahil takot mapahiya. Takot siya na hindi mangyari. Wala siyang faith para mangyari yon. Mangarap ka ng malaki. Pangalawa, bagamat itong utak mayaman ay malaki ang pangarap sa buhay, malawak ang pangarap sa buhay, pero willing magsimula sa maliit. Pangarap ko magkaroon ng department store. Pangarap ko magkaroon ng grocery kunyari, pero willing ako mag-start sa sari-sari store. Hindi ko pangarap ang sari-sari store. Ang pangarap ko department store. Pero dito ako magsisimula sa sari-sari store. Ang pangarap ko mag-franchise ng mga fishball sa buong Pilipinas, pero magsisimula ako sa isang maliit na kawali na may mantika at fishball sa lugar namin. Hindi pwedeng ang taas ng pangarap mo, ayaw mo magsimula sa maliit, gusto mo malaking puhunan agad, big time, one time, big time. Hindi ganun mag-isip ang mga utak mayaman. Ang utak mayaman handang magtiis sa simula, magsimula sa baba, paakyat sa taas. Ang kwento ng SM, alam niyo naman, sa nakakarami dito, nagsimula sa sapatusan doon. Malapit sa Divisoria, nagtitinda ng sapatos. Doon siya nakatira, and then nag-aral. Kaya nga, shoe mart. Sapatos lang pagkatapos ng Second World War. Dahil maraming walang sapatos nung time na yon, hanggang naging department store. Nahaluan na ng mga iba't ibang damit at mga gamit. So lumawak ng lumawak. So nag-start sila sa maliit na tindahan. Ang Pinoy, gusto namin big time agad. Mayabang kasi Pinoy eh. Pero tayo, hindi na tayo mga Pinoy. Tagalangit na tayo, kaya hindi na tayo mayabang.
Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo mayabang. Mayaman na tayo. Ang mayabang ayaw magsimula sa maliit eh. Gusto ko big time agad. Kailangan ng puhunan natin, 1 million. After 1 month, ubos na. Magsimula ka sa maliit. Dahil practicality, kung maliit ang puhunan mo, maliit ang negosyo mo, kung nalugi man, hindi masakit sa bulsa. Laki agad ng puhunan mo, nawala. Tapos yung retirement mo, pinumuhunan mo sa business mo, nga. Nga ka pagkatapos. Pero kung nagsimula ka sa maliit, lumalaki. Nagugulat ka na lang, umasenso ka nang hindi mo naramdaman yung pain ng pagbitaw mo ng puhunan. So you start small. Pag utak mahirap, gusto agad nila instant pera, easy money. Kaya nga, until now, ang dami pa rin nabubudol. Investment. Double your money in 5 seconds. Sakit sa ulo. Hanggang ngayon may nabubudol pa rin. Nanalo ka ng ganito, may offshore money ka, papadala sa'yo. Bakit may kakilala ka ba offshore? Sa akin maraming nagpapadalang ganyan eh. Minsan pinapatulan ko. Isa daw, Japanese daw siya, may cancer daw siya, blah, blah, blah. Sabi ko, sige ganito. Tapos inihingan niya ako ng 25,000, 35,000. Sabi ko, ikaltas mo na lang doon sa malaking amount. Kahit doblehin mo pa, kunin mo na yan. Akin na yung tira. Sabi niya, hindi nga ako makalabas sa ganyan. Sabi ko, di gawa mo ng paraan. Basta yung kalahati sa iyo na akin na lang kalahati. Ilan na yung ginanyan ko. Hindi ko lang mapatulan, pero yung mga bank account nila nandito lang sa metro, sa Pilipinas. Kung marami lang akong oras, papa-NBI ko lahat yung mga yan eh. Wala lang talaga eh. So, yung instant money, instant yaman na scam, imagine nyo, lahat ng mga pogo dito, ginagamit yun for scam. Dahil maraming tao gustong yumaman agad. Ang yaman na agad ay delikado. Okay? Yung iba, mag-asawa na lang tayo ng mayaman. O kaya, 3M church tayo, di ba? 3M, mayaman, matanda, madaling mamatay. Ay, 4M pala yun. So, may mga ganong utak. Sabi dito sa Zechariah 4:10. Zechariah, do not despise a small beginning. Yung maliliit na simulain, huwag mong binabaliwala yan. Lahat ng malalaking building nagsimula sa isang hollow blocks, isang bakal. Isang semento. Walang pagbuhos ng semento, building agad. Walang ganun. Binuhos namin semento, tinapon yung hollow blocks, bahay na. Walang ganun. It start with small things, small beginnings. Lahat ng bagay na nagsisimula sa maliit na simulain, lumalaki, alam mo, mas satisfying pag nakita mo na nagtagumpay ka. Kaysa naman yung buhos mo, ang laki ng puhunan mo, lugi ka, iyak ka talaga dito. So ang utak mayaman, nangangarap ng malaki pero handang magsimula sa maliit. Sabihin mo, nangangarap ng malaki pero handang magsimula sa maliit. Hindi yung, ang liit ng pangarap ko pero ang laki ng puhunan ko. Baligtad. Baliskad, sabi ng mga Akyanon. Proverbs 13:11. Yung nagmamadaling yumaman, sabi dito, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase. Pag tama ginagawa mo, one step up at a time, one brick at a time, makakarating ka din doon sa goal na patutunguhan mo. Pero pag nagmamadali kang umasenso, wala pa akong nakitang nanalo sa loto na hanggang ngayon mayaman. Wala pa akong nakita nanalo sa kasino, sa sugal, na hanggang ngayon mayaman. Sa Bankers Village, may kapitbahay kami. Nanalo sa loto sa Amerika pa. Amerika pa ha? Dollar yon. Patayo agad siya ng malaking bahay. Bili agad ng maraming sasakyan. Pagbalik namin kamakailan, hindi tapos yung bahay, wala na yung mga sasakyan. Yabang eh. At mali, pag hindi mo pinaghirapan ng pera, ang dali ding gastusin. Pero pag pinaghirapan mo ang pagkita sa pera, hirap ka ding waldasin. Ang pinaghirapang pera, mahirap waldasin. Pero ang perang madaling
kinita, madaling nakuha, madali ring nawawala. Kaya kung nangangarap kayo na magkaroon nito, sa dulo, sabi ng Bible, nawawala din yan. Ako, iba ako. Okay. Try natin. Pero sa totoo lang, wala pa akong nakita. Diyan sa Kogyo, may nanalo sa loto, kinabukasan, pinatay nung alaga niyang bakla. Alam niyo yan? Pinatay. So, yung pinaghirapan lang na kayamanan ang tumatagal. Pero yung nakuha mo ng madalian, madali rin niyang mawawala. So, ang utak mayaman, malaki ang pangarap, willing magsimula sa maliit. Ang utak mahirap, ayaw mangarap, takot, duwag, pero gusto big time agad pag nagsimula. Pag nagtrabaho, ang utak mayaman, pag sila nagtrabaho, todo bigay, they work hard and excels in their works. Willing to do any kind of job if needed. Bakit naman pag may nakausap tayong mga, hindi ko alam kung totoo, jeepney driver, pag tinanong mo sila, tricycle driver, magkano kinita mo? Ang hina na kinita ko ngayon, 700 lang to 1,000 a day. Mas mayaman ka pa sa mga taga Makati. Totoo lang, ang bayad ngayon sa mga pintor, sa mga Amazon, 800, 850. Di ba? Tapos, ang bayad sa mga nagtatrabaho sa opisina, 600. Gagastos pa ng makeup yan, magta-taxi pa yan, magagrab pa yan. Di ba? Magpapasosyal pa yan, papaganda pa yan ng utang na cellphone para sabihin, uy, taga Makati kami. Makati girl, Makati boys. Bibili pa ng magarang damit kasi taga Makati. Samantala yung construction, 800 t-shirt lang katapat. Correct? Tanong, bakit 800 ang inikita mo? Hindi ka umasenso sa buhay. Hello? Ayun. May mga factors din. Pero ito kasi ang dami kong mga kinukuhang tao, gagawa nito. One time, nung uso pa yung stamp sa church para sa trucks, nagpagawa ko dyan sa Masinag. Pambihira. Pagkatapos gawin, tabi-tabingi, ang bilis ginawa. Sabi ko, bro, alam mo ba na marami akong miyembro? Ito kapalpakan mong ginawang ito, itong stamp na to na ginawa mo, kakalat to sa lahat ng miyembro ko at hindi yan magpapagawa sa'yo. Alam mo ba yan? Pag pangit ang trabaho mo, words of mouth, kakalat yan. Pag maganda trabaho mo, words of mouth, kakalat din yan. Bakit hindi umaasenso ang utak mahirap? Kasi tamad magtrabaho. Yung proseso ng pagtatrabaho, pinapa-shortcut. Huwag na natin gawin yan. Okay na to. Ang utak mayaman, handang magtiis, handang maghirap para lang mapaganda yung trabaho niya. Excellent yung kanyang result. Kaya pag may nakikita ko, minsan nagpagawa ng salamin, kailan lang, pinagawa namin salamin sa church. Pupunta doon, walang gamit. Walang gamit. Tapos, pinuntahan ko, bro, anong inaantay mo? Yung sealant. Sinong bumili? Yung kasama ko, kailan umalis? Umaga pa, hapon na eh. Ha? Sabi ko, paano kayo asenso niyan? Magaling sana. Magaling sana eh. Kaya lang, yung diskarte mo sa trabaho, walang professionalism, walang commitment, walang ayos, walang excellent, hindi ka yayaman pag ganun. Kasi ang pagyaman, maraming factor yan. Kailangan mo pagsamasamahin yung sipag mo, yung diskarte mo, yung commitment mo, yung PR mo dun sa customer mo. Yung magandang relationship. Pero kung wala lahat yan, yung mayayaman na tao, alam to. Pag pumunta kami ng Divisoria, Baclaran, sarado na. Yan, sinasama ko yung mga anak ko pag namimili ako dati. Sarado na, 5 o'clock sarado na, nagliligpit na. Yung mga tauhan, nililigpit na yung mga paninda. Tapos tatanong kami, meron ba kayong ganito? Sasabihin ng tauhan, ay, sarado na kami. Hindi sasabihin kung meron o wala. Sarado na kami. And then, lalabas yung mayari, boss, anong hinahanap nyo?
Ganito. Alika, meron kami. Ang utak may-ari at utak mayaman, hindi pinapakawalan ang benta. Pero ang utak trabahador, ang utak mahirap, wala siyang pake. Sarado na kami, pagod na ako, ayoko na. May oras ang trabaho eh. At akala mo naman kumita at bumenta siya. Wala naman benta, ayaw pa bumenta ulit. Ang utak trabahador at negosyante, magkaiba talaga. Ang utak negosyante, kaya pang mag-extend ng ilang minuto o ilang oras, makadagdag lang sa kita. Okay? Utak mahirap, hindi ko na trabaho yan eh. Ano lang ako eh, pintor lang ako eh. Teka lang, tatanggalin mo lang yung pako, ayaw mo pa. Katamad mo naman sobra. Hindi, ito lang trabaho ko eh. Ito lang binabayaran ako, magpintor lang eh, o ano lang eh. Pambira, pinapatanggal lang yung pako, bubunutin mo. Hindi ko na trabaho yan. Kaya wala senso sa buhay eh. Choosy. Hello? Wala dito nun. Bawal dito, tamad. Bawal dito, choosy sa Juhiya. Bawal dito. Kasi balang araw, bawal na rin mahirap dito eh. Kasi mayaman na yung mga katabi mo eh. Pwede lang ditong mahirap yung mga baguhan, pero yung matatagal na, umabot ng 5 years, dapat mayaman ka na. Dami mo nang alam eh. Dami mo na natutunan dito eh. So, ang mga utak mahirap, tamad. Konting trabaho, pahinga. Daming kwento. Diyan, alam mo, yung karsada na yan ng Marcos Highway, bago pa yan mag-pandemic, ginagawa na yan. Baka hanggang rapture, di pa yan tapos eh. Sakit sa ulo. Itong Abril, March, galing kami in Japan. Nakwento ko na. Paglabas namin doon sa hotel namin, may ginagawang karsada, tsaka bangketa. So dumaan kami, nandoon yung mga equipment nila, ang dami. Ganyan lang kaliit Ang dami equipment, ganyan lang kaliit. Pagdating namin ng hapon, umalis kami mga 1 o'clock, umuwi kami mga 6 o'clock ng gabi. Pagbalik namin, asan yung ginawa? Parang walang nangyari. Tapos na, maayos na. Sabi ko, 3 to 4 hours tapos. Sa atin, 3 to 4 presidents, hindi pa tapos. Sakit sa ulo. Sabi ko, ano ba yan? Grabe, pwede naman palang 3 to 4 hours dito, 3 to 4 years, hindi pa tapos. Ay, nako. Tapos, bakit ganon? Pag nagtrabaho yung mga hapon, walang kwentuhan. Walang kwentuhan, trabaho. Diyan, tingnan mo, nakaupo, magkakarakos pa. Nagkikwentuhan pa. Sabi ko, sarap ng buhay nitong mga to. Pinapahirapan yung mga dumadaan. Sabi mo sa katabi mo, pag trabaho. Pag break time, tsaka mag-usap. Hindi yung break time, hindi yung trabaho, parang break time lang. Yung mga nagtatrabaho, disiplinahin nyo yung sarili nyo. Na pag trabaho, break time. Ako, sakit ng ulo nitong mga tao ko dito pag ako nagtrabaho kasama nila. Hindi ako nagbi-break time eh. Sabi ko, break time na kayo. Ako hindi ako nagbi-break time hanggat hindi tapos yung trabaho, hindi ako humihinto. Kaya ayokong makasama nila ako dahil nahihirapan sila sa akin. So, dapat tayo, wag tamad, wag mapili, ayaw mapagod, kunting trabaho, mas marami pahinga kaysa sa gawa. Pag wala si boss, wala si boss, kwentuhan muna tayo. Wala si boss, kuya-kuya-kuy muna tayo, tulog-tulog sa pansitan. Ang utak tamad, walang diskarte. Pag nagtrabaho, okay na to. Pwede na yan. Pag sinabi mo, bro, medyo to. Hindi, pwede na yan. Nagpagawa ako ng tiles, CR namin. Umalis lang ako saglit. Pagbalik ko, nakadikit na yung mga tiles. Tapos lahat ng dugtungan, yung pagpasok mo, kitang-kita mo yung mga dugtungan. Sabi ko, bro, hindi man ako construction engineer o architect, mali ang ginawa mo eh. Dapat yung mga dugtungan doon sa hindi nakikita. Naidikit ko na po kasi. Sabi ko, ikaw ba may-ari dito? Hindi po kayo. Ako pala, tanggalin mo. Tanggalin mo. Sabi ko, pag yan tinuloy mo, ikikwento kita, ang dami kong miyembro. At paano kung nakwentuhan ko, kukunin ka, hindi ka na kukunin.
Tinanggal. Sabi ko, ang maling trabaho, hindi pinagpapatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, ang maling trabaho, hindi pinagpapatuloy. Yung tama lang. Hindi ka aasenso sa buhay. So, Proverbs 14:23. In all labor, in all toil, there is profit. But mere talk tends only to poverty. Sa lahat ng pagsisikap, sa lahat ng pagtatrabaho natin, merong kapakinabangan, merong pag-unlad. Pero pag panay bunganga, panay, gagawin ko yan, gagawin ko yan, gagawin ko yan. Wala ka namang ginagawa, sa kahirapan ka, mapupunta. Okay? Panay satsat. Yung yabang, magaling ka. Hindi, pakita mo sa trabaho mo. Proverbs 21:25, the desire of the sluggard, tamad, lazy, kills him, for his hand refused to labor. Ang taong tamad, kailanman hindi aasenso. Sa akin, sa amin, ang tamad, hindi yung hindi nagtatrabaho. Isa yon, yun yung pinaka-super tamad, hindi nagtatrabaho. Pero yung isang tamad, yung konting trabaho, maraming pahinga. Yung konting trabaho, pagod ka na, tamad yun. Ang tunay na masipag, matagal mapagod, lalo na kung bata-bata ka pa. Dahil pag nagnegosyo ka, nakakapagod magnegosyo. Nakakapagod po kumita ng pera. So, pag nagtrabaho, todo. Excellent. Sinisigurado niya maayos, pero utak tamad, okay na yan. Pag sila ngayon ay nangarap at tutuparin yung pangarap, ang utak mayaman, utak negosyante, gusto niya business. Pag utak mahirap, okay na to, employment, magtrabaho, madali. Ano kaibahan ng negosyante at ng trabahador? Siyempre, ganito. Pag ikaw, trabahador, every week, kung sa construction ka, kumikita ka ng pera. Or every kinsenas o katapusan. Fixed, regular ang income. Sa negosyo, walang ganon. Walang regular income. Walang fixed income. Pwedeng wala. Wala kang kinita. Lugi ka pa. Pwedeng kumita ka ng konti. Pwedeng kumita ka ng malaki. Pwedeng kang kumita ng sobrang laki. Pero pwede kang kumita ng unlimited. Sa negosyante. Sa trabahador, fix ang income mo. Sa negosyante, hindi fix. Kaya minsan, may pera yung trabahador, yung tauhan mo, ikaw wala. Kasi abonado ka eh. Ang mga negosyante, willing magparaya at magbigay, yung konting kinita, ibibigay sa mga trabahador nila para may pera sila pag-uwi, pero yung negosyante, yung boss, walang pera. Kaya ang sabi nila, ayaw namin nun. Gusto namin laging may pera. So, utak, employment. Ang negosyante, willing mag-risk. Wala ngayon, wala bukas, konti sumunod na araw, konting dagdag, pero sa dulo, dahil yung snowball effect ng negosyante, pag tuloy-tuloy at tamang ginagawa, palaki ng palaki ang kita. Kaya sinong gusto, fix lang ang kita niya, relax lang. Sino gusto, unlimited, unli. Yeah, bottomless. Bottomless income. Negosyante lang po gumagawa nun. Kaya lang, ito. Pag ikaw trabahador, fixed din yung trabaho mo, 8 hours, maliban na lang, meron kang magdadagdag ka pa, 6 days a week, 8 hours a day. Ang negosyante, walang fixed na oras. Umuwi na yung mga trabahador nila, nandun sila, nagtatrabaho pa. Nagliligpit pa ng mga kalat, nag-i-inventory pa, nagbibilang pa ng mga materyales para bukas, nag-iisip pa saan kaya makakaloan para may pangpasahod sa tauhan. Ito ang negosyante. Parehong mahirap ang kanilang dadaanan, pero mas mahirap ang buhay negosyante. Pero sa dulo ng kwento, mas malaki ang kita ng mga negosyante kaysa sa trabahador. Yun lang. And then, pag ikaw maglilib, pag employment, may approval ni boss. Sa business, walang approval, laging approve. Anytime. Kaya lagi kang present, kung may activities yung mga anak mo, nandun ka. Pwede kang pumunta. May PTA, nandun ako. Nandun ako. Lahat ng
ano ng anak ko, activities, yung mga field trip nila, andun ako. Bakit? Ako yung boss. Pero kung ako na nagtatrabaho lang, ay hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-absent. Ato pa, pag pumunta ka ng mall, nakita mo yung magandang damit, uy, ang ganda nito ah. Pag ordinaryo ka lang na empleyado, saan ka unang pupunta matapos makita yung gandang damit? Sa Coelho. Pupuntahan mo yung Coelho, nandun yung tag price. Tapos nalapit sa iyo yung sales lady, Sir, nagustuhan mo ba yan? Oo, maganda eh. Pagpunta mo ngayon sa tag price, ang mahal. Ay, hindi pala, pangit. Pangit pala, bigla pumangit dahil ang mahal. Pero pag ikaw may pera, negosyante ka, ganda yan ah. Miss, pakibalot mo nga. Sir, mahal to. Wala akong pake. Ikaw, gusto mo ibalot ka rin? Joke lang. Ganun talaga eh. Gusto nyo dumating yung point na pag may nagustuhan kayong bagay, kaya nyong bilihin? Taas ang kamay. Utak negosyante. Utak mayaman. Amen? Utak mayaman. And then, pag ikaw ay gusto mong maging negosyante, dumaan ka sa proseso. Sabi dito sa Luke 16:10-12, may kinuwento si Jesus. Sabi niya, merong isang tao, one who is faithful in a very little is also faithful in much. Pag ikaw napagkatiwalaan sa kukonti, yun na nga, konting pera pa lang, nawawala ka na kay Lord, bakit ka bibigyan ng mas marami? Di lalo kang mawawala. Di ba? So, one who is dishonest in very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, yung pera, yung tinutukoy na unrighteous wealth, hindi ka nga tapat sa pera, who will entrust you your true riches? Yung true riches, spiritual to. So, paano kang bibigyan ni Lord ng anointing, ng wisdom, ng position, kung sa pera lang di ka na maasahan? If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is yours? Ito pa. Kung empleyado ka ngayon, maging matapat ka. Dahil ang sabi dito, kung hindi ka mapagkatiwalaan bilang empleyado, nagtatrabaho ka sa iba, bakit ka bibigyan ni Lord ng sarili mong negosyo? Yung negosyo nga ng amo mo, hindi mo asikasuhin. Hindi ka tapat. Hindi ka bibigyan ni Lord ng sayo kung hindi ka tapat sa amo mo. Hello? Kung walwal ka sa trabaho mo, niloloko mo yung amo mo, nangangarap ka magnegosyo. Kung nagkaroon ka ng negosyo, anong gagawin sa'yo ng tauhan mo? Ha? Uulitin lang yun. What you sow, you will reap. So kung gusto mong yumaman, maging negosyante balang araw, maging matapat ka sa boss mo ngayon. Magtrabaho ka ng maayos, magtrabaho ka ng tama, dahil ang binibigyan lang ng Diyos ng kanyang sariling business ay yung naging matapat sa business ng iba. Maliwanag yan pag binasa nyo sa Tagalog. When they face hardship and difficulties, pag nahirapan na, ang utak mayaman, tuloy pa rin, hindi sumusuko. Laban lang, kaya natin yan. Tama yung pangarap, kalooban ni Lord, tuloy, sa dulo, maaabot natin ang pangarap natin. Alam ng mga utak mayaman, they know that the difficulties is the road to success. Lahat ng kahirapan mo, papunta yan sa pag-unlad mo. Failures is the key to success. Difficulties is the road to success. Alam ng utak mayaman yon. Marami ng kwento ng mga naunang yumaman at lahat ng pinagdaanan nila mahirap. Hindi madali. Kaya kung alam mo to, nabasa mo yung kanilang mga biography, autobiography, alam mo na ikaw ay dumadaan din dyan, alam mo rin kung saan ka makakarating. Ako may mga libro ako. May mga libro ako ng mayayamang tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Binabasa ko yung kwento nila. Nai-inspire ako sa pinagdadaanan nila. At pag dumaan ako doon, alam ko, tama yung dinadaanan ko. Kaya magbasa rin kayo, paminsan-minsan. Pag utak mahirap, walang benta, sara na natin. Sara-sara store. Nag-online selling, walang bumili, lipat naman tayo sa iba. Ibang online selling naman. I-try mo lahat. Pwede ba? Tumbukin mo yung tama. At kahit wala kang benta ngayon, basta alam mong tama yan, tuloy mo lang. Hindi yan nakukuha sa isang tira. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Nag-start kami ng clinic. Veterinary clinic. Sinasabi ko, Sturgeon, kay Doc.
itong area na to, walang veterinary clinic dito. Doon, sa Marcos Highway, doon sa kabila, marami na. Pero dito wala. Sabi ko, wala man tayong kita ngayon, wala man tayong income ngayon, abonado tayo. Pero ano to, snowball effect. Darating yung time. Mula dito hanggang doon sa Marikina atin yan. Darating yun. Kaya lang ngayon, mahirap talaga. Ngayon, ang utak mahirap, hindi na niya hintayin yun, makarating ng Marikina. Isasara niya na ngayon pa lang. Hindi siya mag-aantay, naalala niyo yung mga nakalagay sa Facebook, naguhukay ng kayamanan, yung iba sumuko, yung isa tumiretso, nakuha niya. Ganun ang buhay. Ganun ang pag-asenso. Pag sumusuko ka, hindi ka magtatagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag susuko. Tuloy ang laban. Sa paggamit ng pera at ng oras, ang utak mayaman, alam nila kung anong prioridad sa buhay. They know what is their priority. In spending time and money, they save and invest their money. Hindi sila nagsasayang ng oras. Wala kang makikitang mayaman na nakababad sa telebisyon. Sabi ni Elon Musk, bakit yung mga Ferrari hindi pinopromote, hindi nagko-commercial, yung mga Lamborghini na yan, hindi nagko-commercial sa TV? Ha? Kasi ang nanonood ng TV mahihirap. Oo, mahirap kami. Oh, ba't may Lamborghini ka? May Ferrari ka ba? Saan matatagpuan yan? Doon sa BGC, kailangan pumunta ron. Kasi ang point nila is, hindi yung mayaman yung taong nakababad sa TV lagi araw-araw. Hindi yung mayaman yan. Dahil para kayo maman, you don't waste your time sa mga ganong bagay. Gusto mo masenso? Huwag kang magsayang ng pera. Huwag kang magsayang ng oras. Yung laging hawak cellphone, tapos nag-ML, naglalaway pa. Sisira cellphone nun. Bibili uli yun. Yung mga nagsasayang ng oras, nagsasayang ng pera, hindi maasenso. Ang utak mahirap, sayang lahat. Sabi ng Proverbs 6:11, tingnan niyo yung mga langgam, taong tamad. Consider her ways and be wise. Maging matalino kayo. Wala silang mga pinuno, walang opisyal, pero sila'y nag-iipon during summer. Again, tinuro ko na to, ang summer is yung panahon na malakas ka pang kumita, malakas pa yung katawan mo. And gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? Hanggang kailan ka hihiga-higa, tulog-tulog, taong tamad? When you will arise from your sleep, a little slumber, konting snooze, konting alarm, konting higa, tulog, mamaya na, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. Ang kahirapan hindi nangyari agad, yan ay habit mo, kaya ka ganyan. Kaya ka mahirap, yung utak mo, utak mahirap, at ginawa mong habit ang pagiging mahirap. Sa pagbibigay, dito ako magwawakas. Ang taong mayaman, pag sila nagbigay, todo bigay, generous givers sila. Sabi dito sa Proverbs 11:24-25, one gives freely, yet grows all the richer. Another withhold what he should give, they only suffers want. Whoever brings blessing will be enriched, and the one who waters will himself be watered. Buksan nyo sa Tagalog. Ang nakasulat sa Tagalog ganito, ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Ang taong kuripo, tikom ang kamay, lalong naghihirap. So ganun kasimple. Ang nagpapala sa iba, pinagpapala din. Ito yung Tagalog nun. Ang utak mayaman, hindi takot magbigay. Kasi utak niya, marami dyan. Maraming blessings si Lord. Hindi ako mawawalan. Hindi ako kakapusin. Pero ang utak mahirap, naku, baka pag binigay ko to, wala nang kasunod. Lack mentality. Kulang kasi. Kaya nga, ang taong utak mahirap, latagan mo ng pizza. Kunyari, 8 kayo. 2 agad ang kukunin yan. Kasi takot maubusan yan eh. Utak mahirap, ganoon mag-isip. Naglatag ng isang bilaong pansit, kalahati agad kukunin. Hay nako. Wala dito nun. Pero ay katabi mo, wala dito nun. Wala.
Dorobo. Ayaw palamang. Utak kulang, utak mahirap. Pero pag utak mayaman, sige na, pag naubos naman yan, kaya ko pang bumili. O kaya niyang bumili. Ang utak mayaman, hindi takot mawalan. Okay? Kasi alam niya mayaman ang Diyos niya. Alam niya, kaya ng Diyos maghimala, kaya ng Diyos gumawa ng paraan para siya laging mabigyan. Pero ang utak mahirap, nako, akin na yan, panigurado, nakadalawa, nakatatlo na ako. Maubos man, meron pa akong reserba. Parang may pinaguhugutan yung iba dyan. May mga reserva, akala mo isa lang yung pizza, 3 patong pala. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. Utak mayaman. Amen? Hindi utak mahirap. Utak mahirap, gusto, tanggap lang ng tanggap. Utak mayaman, gusto magbigay. Utak mahirap, asa sa iba, palibre lagi. Gusto laging bibigyan. Bisyo pa ang mangutang. Ang utak mayaman, gusto magbigay. At pag nagbigay sila, todo bigay. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Tanungin katabi mo, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Yumaman? Mapagbigay. Amen? Pag utak mayaman, yayaman. Kahit walang pera. Pag utak mahirap, kahit maraming pera, mauubos ang pera. Kaya hindi pera ang sukatan ng pagyaman. Utak. Sabi mo sa katabi mo, utak. Utak mayaman. Amen? Tayo. Palakpakan natin si Lord. Kaya umaasa po ako sa lahat sa atin, paglipas ng 2 taon, 3 taon, naaaninag na natin yung pag-asenso ng bawat isa. Okay? Naaaninag na natin yung pagyaman ng bawat isa. Pagdating ng 5 taon, nakarating na tayo ron. Amen? Kaya, trabahuin natin to. Sino po yung mga first-timer na nandito? Ngayon lang naka-attend. Ayan. Pwede po ba kayong bumaba dito? Ipag-pray ko kayo. Tapos na po tayo. We just want to pray for you. We just want to bless you. Ayan. Punta po kayo dito, tapos harap kayo sa akin. Lahat po ng mga first-timer, bitbitin nyo na rin yung mga gamit nyo, yung bags nyo. Kasi hindi na kayo babalik dyan. Diretso na kayo dito sa kabila. At uwi na mamaya. So punta po kayo dito kung may nag-invite. Samahan nyo na lang din sila. Ayan. Samahan nyo na lang din po yung mga nag-invite. So welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang Christian group. Wala po kaming religion na tinataas. Wala po kaming sekta o grupo na ini-endorso sa inyo. Kami po ay grupo ng mga Christian na naniniwala sa Bible lang at kay Jesus lang. So everything na inaaral po natin dito, every Sunday, nasa Bible po. Pag wala sa Bible, wag nating paniwalaan. Okay? Since the Bible is the Word of God, the Bible is the manual for living. Yun lang po yung tinuturo namin dito. Kaya lahat kayo, huwag kayong mag-alala, hindi namin papalitan religion nyo. Okay? Walang babautismuhan mamaya. Ang tinuturo lang namin dito, ano ang salita ng Diyos. So, this month, ang topic po natin, ang salita ng Diyos patungkol sa pagpapala, sa blessing, at sa pag-asenso ng bawat isa. So, hindi po ito tsamba na nandito kayo. Gusto ni Lord kayong mabless. Gusto nyo ba? Ayan. So, ang simula ng pagpapala ay na kay Jesus. Si Jesus po. Pag tinanggap natin si Jesus, tinanggap na natin yung pagpapala. Pag sumunod tayo kay Jesus, sumusunod din yung pagpapala sa atin. So, magpipray po tayo. Tanggapin natin si Jesus sa puso natin bilang Lord, bilang Savior ng ating buhay. Lahat po tayo ay yumuko at pumikit. At pwede po bang itaas natin kahit isang kamay lang natin sa Diyos? Simbolo na nandirito tayo at willing tayong lumapit sa Kanya. Willing tayong tumanggap kay Jesus. At masimulan yung journey ng pag-asenso sa ating buhay.
At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, nakataas ang kamay, sumunod po kayo sa panalangin ito na sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, naamin ko, Panginoon, na ako isang makasalanan at wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay doon sa krus, ay para tubusin ako, patawarin at linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pagliligtas mo sa akin. Sa oras na to, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pumasok ka, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay at patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Sa oras na to, Panginoon, salamat po sa iyong mga anak na nandirito sa harapan ngayon. Sila na lumapit sa iyo. Lord, patunayan mo na ikaw ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Ano man ang kanilang pinagdadaanan sa mga panahong ito, anong mga sitwasyon ng kanilang buhay, anong kalagayan, may mga humaharap sa problema, may mga sakit, karamdaman, may mga pangangailangang pinansyal. Lord, lahat sa kanila, pati yung mga nasa taas, lahat kaming nandirito. Alam mo kung anong pangangailangan namin. Pinag-aaralan namin, O Diyos, yung kalooban mo, na kalooban mo kaming mapagpala. Pinag-aaralan namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. You are the El Shaddai, you are the God who is more than enough. Sa lahat ng pangangailangan namin, may tugon ka. Sa lahat ng sitwasyon namin, may solusyon ka. Kaya Lord, I pray, sa bawat isang nandirito, mula sa harapan hanggang sa taas, katagpuin mo kami sa oras na to. Pagalingin mo yung mga may sakit, yung mga may hinihiling sa iyo na ayon sa kalooban mo, ibigay mo, Panginoon. Yung nangangailangan ng kliyente, Lord, bigyan mo ng kliyente. Yung mga nangangailangan, Panginoon, ng himala, gumawa ka ng himala. Yung may mga relasyon, Panginoon, na dapat maayos, ikaw mag-ayos nito para sa kanila. Kaya Lord, dalangin ko sa bawat isa na nandirito ngayon, makilala ka pa namin ng lubusan bilang mabuting Diyos, mabait na Diyos, makapangyarihang Diyos, Diyos ng pagpapala. At hayaan mo, Diyos, Panginoon, na lahat kami, ikikwento namin sa iba kung gaano ka kabuti. Salamat po. Pagpalain mo kami sa buong linggong ito. Maranasan namin yung aming pinag-aaralan, yung abundant blessing. Blessing na siksik-liglig, nag-uumapaw para sa bawat isa. We speak that blessing, Lord, para sa lahat. Thank you, God. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.